Gandang araw po sa ating lahat mga kababayan, sa panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong mga pinagagawa lately ng ating Vice President Leni Robredo. No? Paano natin sinusuri ito? Bakit ko sinabi no, na ito ay isang political suicide sa parte ni Leni Robredo at sa parte ng Liberal Party. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, congratulations, no? Dahil nakapasok ka rito. Pagkakataon mo na makapakinig araw-araw ng mga nagagandahang mga analysis, political analysis sa makaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam nyo, itong si Leni Robredo, may kasabihan tayo, no? Yung taong hindi natututo. Excuse me po. Yung taong hindi natututo sa kasaysayan ay malamang sa hindi ay mag-amali, di ba? Wag na namang angin mag-amali. Kat. Sabihan po tayo na yung taong hindi natututo sa pagkakamali ng mga nauna ay maaaring malasin. Malas, di ba? Malas ka! Utang ina. Okay, may kasabihan po tayo na yung taong hindi natututo sa nakaraan o na kasaysayan ay maaaring maulitan ng mga pagkakamali o maaaring ikapahamak no, ng taong ito. Ano po yung tinutukoy natin no? At sino po itong tinutukoy natin? Ito po, dapat kung ikaw ay politiko, dapat marunong ka rin mag-aral ng history. No? Very recent po, nakita po natin, sana kung inaral ng ating Vice President Leni Robredo na yung kanyang ginagawa o yung kanyang pagpopostura na alam nating lahat na siya yung gagawing pambato ng Liberal Party sa darating na 2022 ay kapapahamak niya, no? Bakit? Kasi napakaaga po, no, ng pagpupostura niya, napakaaga niyang pumapapel na isang kandidato, no? Sa kasaysayan po ng ito pong recent political history natin sa Pilipinas, may dalawa pong kandidatong pagkapangulo ang magkasunod, no, na nagapi dahil sa maagang pagpupostura at maagang pagdideklara na sila ay tatakbo bilang Pangulo. Salita ko ng salita, wala pala. Okay. Kung papansinin natin, ang pagkakaiba ni Leni Robredo sa dalawa nating nabanggit na presidentiables, kaya Manny Villar at dito kay Jejo Marbinay, ang laki ng diferensya sa popularidad. No? Napaka-popular po nito ni Jejo Marbinay at saka ni Manny Villar nung panahon na sila ay pumoporma na tatakbong presidente. No? Si Manny Villar, alam naman natin na napaka-successful bilang negosyante na maiisip mo na kung magagawa niya lang yung nagawa niya sa kanyang business. Siya kasi ang pinakamayaman ngayon na Pilipino nung namatay si Henry C. Siya na ang pumalit na pinakamayaman. Kung magagawa niya lang sa Pilipinas, yung nagawa niya sa business, malaki ang ating patutunguhan. No? Ganon din si Jejo Marbinay. Kung magagawa niya lang sa Pilipinas ang nangyari sa Makati na premier city o pinakamaunlad na lungsod sa buong Pilipinas, maganda ang kahinatnan ng ating bansa. So, ito yung mga baon-baon ni Jejo Marbinay at saka nito ni Manny Villar nung sila ay nagtangkang tumakbo bilang presidente. Samantalang itong si Vice President Leni Robredo ay bukod sa pagiging Vice President niya ngayon, ay wala siyang ibang credentials na may pagmamalaki maliban sa kanyang titulo sa kasalukuyan na kanya namang napakinabangan yung pagkamatay ng kanyang asawa na si DILG Secretary Robredo. Okay, nag-ala Cory Aquino. Etong si
Leni Robredo, na kahit nga wala naman siyang ganong kagandang background sa politika o kahit sa negosyo o kahit sa pagiging abogado, nanalo bilang Vice President. Kung ano pa yung iniisip nyo kung bakit siya nanalo, basta siya po ang nakadeklara ngayon at nanunungkulan. Malayong malayo, no? Si Leni Robredo dito kay Manny Villar at saka kay Jejo Marbinay nung yung ganitong mga panahon, no? 2 years before the election, no? Talagang nakaporma ang dalawa na ito para maging presidente ng Pilipinas. Na kakaiba dito kay Leni Robredo na ibang-iba yung pananaw ng mga tao. Okay. So, sa kasalukuyan, kahit sa survey, kitang-kita natin na napaka-popular. No? Napaka-popular nito ni Pangulong Duterte, yung latest survey, na ayaw ibalita ng mga traditional media. Hindi natin alam kung bakit. Ay tambak, no? Tambak na tambak si Leni Robredo bilang sa popularity nila ni Pangulong Duterte. Anyway, balik tayo dito kay Leni Robredo. Ano ba mga ginagawa ni Leni Robredo na hindi dapat ginagawa kung meron siyang kagustuhan na tumakbo bilang presidente sa 2022? Yun na nga, no? Ngayon pa lang, pumuporma na siya na parang isang presidente. At wala pong vice president sa hinagap sa kasaysayan ng mga vice president sa Pilipinas na nagagawang magsona, no? Kahit nga yung panahon, tandang-tanda ko, masasabi na natin yung pinakaswitik na naging vice president sa lahat, si Gloria Macapagal Arroyo, ay hindi niya ginawang hindi niya ginawa ang ginagawa ni Leni Robredo nung siya ay vice president ni Erap. Kahit nga sa panahon pa na si Erap ay nililitis sa kasong plunder, na hindi siya nagsasalita. Alam niya, no? Alam ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi po ako supporter ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Alam ko na sa panunungkulan niya ay laganap din ng korupsyon. Kaya hindi po ako naging supporter niyan. At ako'y nagsisisi na ako'y sumama doon sa EDSA 2. Hindi po tayo supporter ni Gloria Macapagal. Pero hindi po siya, no? Hindi niya ginagawa tong nagkakontra sona, nagbibigay ng mga sona, halos nakailang sona na to si Leni Robredo, no? Na nagpapakita ng atat na atat, no? Yan pa, 'di ba? Yung pagpapakita mo na atat ka sa pagiging pangulo ng Pilipinas, napaka-negatibo ng pinararating mo sa mga tao, no? Na ikaw ay masyado ka nagmamadali. Ayaw ng mga tao 'yan, no? Sa kasaysayan. Yung madedeklara agad. Si Jejo Marbinay, ganyan, no? Yan yung sa tingin kong ayaw ng mga tao na vice president ka lang, nakikita nila na ambisyon mo bilang presidente. Ayaw na ayaw. Pero yan ang ginagawa ni Leni Robredo ngayon. Ikalawa, pang-ilan na ba? Ikatlo, sa ginagawa ni Leni Robredo na ikapapahamak ng kanyang political career, ay yung nag-all out war siya. Nag-all out war siya na atake. All out atake sa ating Pangulo na napaka-popular, no? Nag-all out atake siya sa isang Pangulo na hindi naman corrupt. Kung titignan natin sa dalawang naganap na people power ng mga nagdaang panahon, ang katangian ng mga Pangulo ng mga panahon na yun ay merong malaking sa kanilang ulo ay merong malaking nakapatong na itong Pangulo na to ay napaka-corrupt. Si Pangulong Duterte walang ganun, no? In fact, si Pangulong Duterte pa ang nangunguna
no? Sa imbestiga, pagpapaimbestiga, siya pa raw ang unang magsasampa ng reklamo sa mapapatunayan na yung nagnanakaw dito sa PhilHealth. Ibang-iba, no? Yung postura ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Marcos at kay Pangulong Estrada. Kasi hodang hindi napatunayan na nagnakaw si Marcos o nagnakaw si Estrada, napakalaking issue ng korupsyon sa dalawang pangulo na to na people power. Kaya maling-mali na ipagpalagay na matutulad si Pangulong Duterte dito kay Pangulong Marcos at dito kay Pangulong Estrada. Yun, yung maling yung nag-all out war ka sa isang pangulo na ang tingin ng mga tao ay ginagawa ang lahat, no? Nag-all out war ka sa isang pangulo na ginagawa ang lahat habang may pandemya at kitang-kita ng tao na ang ginagawa mo habang may pandemya ay panay atake mo lang sa isang pangulo, sa isang gobyerno na nagtatrabaho, no? Pati mga wala na rin naniniwala sa mga binibigay niyong datos na yung ina-isolate ninyo ang Pilipinas. Alam ng mga Pilipino ay hindi na naniniwala sa kasinungalingan, no? Yun po yung meron ngayon. Meron pong mga social media ngayon na naglalantad ng mga kasinungalingan nyo. At ang pinakamalaking nawala sa grupo ninyo, sa grupo ng oposisyon, sa grupo ni Leni Robredo, na ipasara ang ABS-CBN. Tamang may ABS-CBN pa, pero katulad na lang sila ng naaabot ng mga katulad naming mga vloggers, no? Sa YouTube na lang din at sa Facebook na lang din. Patas-patas na. Kumbaga, no? So hindi na nagkakalayo 'yan. Yung kung 10 vlogger na pro Duterte, katumbas yan ng isang ABS-CBN. Patas-patas na. Yung mga dyaryo naman, yung mga traditional na media, kaya naman nagkakaroon ng power yan pag dinadala ng GMA7 at dinadala ng ABS-CBN yung kanilang mga ibinabalita. So, hindi maapektuhan, hindi mabibiyayaan ngayon si Leni Robredo ng kanyang mga ginagawa ng mga traditional na sumuporta sa mga nauna sa kanyang mga pangulo katulad nila lahat na naging nauna sa kanyang pangulo na sinuportahan lahat ng ABS-CBN. Wala yung siyang ganun. Wala siyang ganun. At yung GMA7 naman na natitirang network sa Free TV ay hindi naman kilala bilang mga kingmakers. So yan yung mga problema nito yung pag-all out attack niya, pag-all out war niya ng atake kay Pangulong Duterte. Hindi siya nakaka-gain dyan ng simpatya sa mga tao. Dapat natuto siya sa karanasan ng 8 Diretso. Ano ba yung ginawa ng 8 Diretso? Ano yung uri ng pangangampanya nila? Bakit sila na-zero nung nakaraang eleksyon, no? Inuulit ito. No, inuulit ito ni Leni Robredo ngayon. Alam nyo, may panahon nung simula pa lang yung pandemya, ang ganda na ng projection ni Leni Robredo. No? Gaano kaganda. Yung tumulong siya, yung nagpasakay siya ng yung mga walang masakyan na health workers, mga frontliners. Natuwa ang Pangulo. Actually, nung may naninira kay yung nanghingi siya ng donasyon at merong isang opisyal ng pamahalaan na kinwestiyon yung panghingi ng donasyon ni Vice President Leni Robredo, pinagtanggol siya ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Sinibak sa pwesto yung kumukwestiyon sa panghingi ng donasyon ni Leni Robredo. Ang ganda ng gesture ni Leni Robredo nung simula nung pandemya. Pinapakita niya na siya ay Vice President at handang tumulong. Pero namali siya eh. Nakinig siya sa campaign manager ng 8 Diretso. Alam niyo ba kung alam ba ni Leni Robredo kung ano ang nangyari sa 8 Diretso? Diretso sa Kangkungan, diretso sa Inidoro, mga kapatid. Zero diretso ang nangyari sa kanila.
Pero instead, no, na ituloy ni Leni Robredo yung pagpo-project na siya ay tumutulong sa pamahalaan at nasabihan siya ni Pangulong Duterte na hayaan lang si Leni Robredo na tumulong. Magandang puntos yun. Dahil yun yung kinakailangan ng isang vice president. Nakikita ka na nakikipagtulungan. Pero imbes na ituloy niya yan, nakinig siya sa campaign manager ng Ocho Diretso. Sino ba itong tinutukoy natin na campaign manager? Walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Na ang tanging alam sa kampanya ay siraan ng siraan ang Pangulong Duterte at ang gobyerno pinamumunuan ni Duterte. Ano nangyari sa Ocho Diretso? Zero. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ni Leni Robredo. Sumabay siya, sinabayan niya yung Pangulo ng Liberal Party na nagngangalang Kiko Pangilinan. Na alam naman natin lahat na ang tanging paraan lang para si Kiko Pangilinan ay manalo sa susunod na eleksyon ay masiraan o bumaba yung popularidad ng gobyernong ito. Pandemya na nga. Tandaan nyo, pandemya na. Lahat na ibinato na nila. Kasi hodang hindi magandang pagtugon sa pandemya, kasi hodang bagsak ang ekonomiya. Pero napapakita, kitang-kita ng mamamayan kung bakit bagsak ang ekonomiya, kung bakit hindi pa rin nalulutas yung problema ng COVID-19. Dahil ito ay pandemya, no? Ito ay pandaigdigang suliranin. Unless, pati yung paghihintay sa bakuna. Alam po ninyo, nakakatawa tong Vice President na to. Pati ba naman yung paghihintay ng bakuna, pupunahin nyo? Malibang maghintay ng bakuna. Yan po ang hinihintay ng buong mundo. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte na masecure na tayo ay mabibigyan ng bakuna ng mga bansang nag-uunahan sa paggawa ng bakuna ay napakaganda para sa ating bansa, no? Akala nyo ba lahat ng bansa mabibiyayaan ng bakuna agad? Hindi. Kahit may pambili pa ng bakuna yung mga bansa na yan, hanggat walang nade-develop yung mga bansang gustong magbigay sa kanila, hindi sila mabibigyan. Tayo tatlo ang bansang naka-oo sa atin na bibigyan tayo. Una na riyan yung Russia, China at maging ang US. Ganun po ang ginagawa ng Pangulo. At kung pagtatawanan yan ng mga dilawan, paano na pag dumating? Darating yung bakuna bago magkaroon ng eleksyon. Pag nabakunahan na to lahat, tapos na po ang ating suliranin sa COVID-19. Kaya wala na silang mahanapan. At kaya ko po sinasabi na lahat ng ginagawa na to ni Vice President Leni Robredo ay political suicide. Yan ang ginagawa niya na yan. Nagko-kontraso na siya. Tinawag nga siya rito, di ba? Ito, tignan natin tong ano na to, yung sa Manila Times. Ang tawag na sa kanya na ngayon na Manila Times, The Suggester. Ang hahaba ng sinasuggest. Tanungin natin tong mga medyang nagmamagaling. Lagi nila sinasabi, ang ganda na sinasabi ni Pangulong ni Vice President Leni Robredo, presidentiable, kumpara sa ginagawa, sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Tama na yun. Mas maganda na si Leni na magsalita. Wala namang problema yun. Hindi naman pagandahan ng pagsasalita yung pagpapatakbo. Tapos ngayon, nagwawala si Leni Robredo, ang latest dyan. Nagwawala siya, bakit daw ayaw siyang pakinggan? Yun na nga hindi mo maunawaan eh. Pag nagsuggest ka, hindi automatic na dapat ipatupad yung mga sinasuggest mo. Tanong lang sa mga kakampi ni Leni Robredo, alin sa mga sinuggest ni Leni ang pag pinatupad ay malulutas natin yung COVID, malulutas natin yung problema sa ekonomiya, malulutas natin lahat ng suliranin ngayon? Wala naman din. Ibig sabihin, another solution lang to na naisip ng isang taong naghihintay lang dapat, ng isang taong nakikipagtulungan lang dapat. What nonsense
magandang pakinggan kung may nakikinig. Eh, tanungin nyo nga yung nagsasabing maganda ang mga sinabi ni Leni Robredo. Itanong nyo lang sa kanila, alin sa mga sinabi ni Leni Robredo kung papatupad natin ay lutas ang problema sa COVID at lutas ang problema ng ekonomiya. Ganun lang po yun. Nonsense po ang pinagsasabi ng babae na yan. Para po yung ulitin ko lang po, no, saan natin kinukumpara yan. Alam nyo, marami tayong nakikita. May mga baliw. Hindi po ba? Maraming mga kababaihang baliw. Salita lang sila ng salita. Salita lang sila ng salita. May pumapansin ba rin sa mga baliw na yun? Hinahayaan lang sila ng lipunan. Ganun po ang papel sa atin ngayon ni Leni Robredo. Para siyang baliw na hinahayaan lang na magsalita. Dahil ang kanya namang sinasabi, tulad ng sa isang baliw, ay walang katuturan sa ating lipunan. Magandang araw sa inyong lahat. Badong Aratilis po.